bibigay ng kasiguruhan na mapagtatagumpayan namin ang mga bagay na ito sa tulong ng iyong biyaya, sa tulong ng iyong grasya, sa tulong ng iyong kalakasan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na ang tunay na kagalakan ay nasa iyo lamang, Lord. At ang kagalakan na aming natanggap, Panginoon, ito yung siyang nagbigay ng kalakasan sa aming buhay. Lord, patuloy kang maitaas sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga anak. Patuloy ka, Panginoon, sa church na itong maitaas. Ikaw, Panginoon, maluwalhati sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. O banal na Espiritu, mangusap ka sa umagang ito sa bawat isa sa amin. I-guide mo kami sa salita ng Diyos patungkol kay Jesucristo at sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Panginoon, dahil mahal mo kami. At dahil mahal mo kami, Panginoon, na masasabi namin ang mga katagang ito na mahal ka din namin. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's clap po sa Panginoon. Yan. You may now be seated po. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Okay. Happy Love Month. Yan. Happy Love Month. Yan. Sa mga iba, sinasabi nila, Happy Valentine's. But mostly po, hindi nyo ako marinig magsasabi na Happy Valentine's. Kasi ito, siya po, ang Valentine's kasi nakuha yan kay isa sa mga santo ng ibang relihiyon, who is Saint Valentine. Okay? Siya ang santo ng pag-ibig. Okay? Pero ang alam naman natin, kung papaniwalaan lang natin ang salita ng Diyos, at makikita po natin doon that God is love. Si God ang author or nag-akda ng pag-ibig. Can I hear an amen po? God is love. Jesus is love. Jesus loves us. For God so loved. Yan po. Yan yung kauna kung sana ihayag ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus Christ. Ibinigay niya, pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, na kung sino man ang sumampalataya, maniwala sa Kanya, ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? The moment po na tinanggap natin si Jesucristo sa ating buhay, na born again po yung ating espiritu, na kung saan ito po ay namatay dahil sa kasalanan na namana natin kay Adan at kay Eva. Okay? So, wag niyo akong tatanungin ng mga issue tungkol kay Adan at Eva, nilalang ng Diyos, babae, lalaki. Okay? Alam ko, viral ngayon yun. Maiba-iba tayong point of view, okay? Ang masasabi ko lang is, 'di ba? Ano ba ang nais mo? Nais mo bang maipanalo yung tao na yon sa Panginoon, o nais mong paggiltihin siya o i-condemn siya sa ginagawa niya? 'Di ba? Lagi tayong nais natin i-win back yung tao na yon for the Lord. Okay? Ba't nga tayo pumunta dun? Kasi nabanggit ko yun. Alright. But anyways, we're talking about love. God's love. Okay? This morning, ang i-share ko po sa inyo is about, it's a love story. Since napapahanon, it's a love month, okay, it's a love story. Ito po, the best love story ito sa Bible. Okay? Malamang, mas the best love story pa ito na napanood nyo sa Korean novela o sa anumang telenovela na napanood nyo. Okay? Kasi itong love story na to, si God ang nag-akda nito. Hindi ito love story ng betrayal, tapos magre-reconcile, and then at the same time, hindi mo ako anak. Ampun ka lang. So hindi ito love story na, but it's a love story of hope and redemption. Pwede po ba natin sabihin hope and redemption? Pag-asa at kaligtasan. Okay, hope, pag-asa, redemption, o katubusan, o kaligtasan. Amen? Okay, nais ko pong ibahagi sa inyo is sa aklat po ng Ruth.
Ayan, Book of Ruth. Malamang po, alam na po ninyo, meron na po kayong idea kung sino ang isi-share ko sa inyo, kung anong love story ang isi-share ko sa inyo. But gusto ko pong anuhin natin, tawag ito, sumabay tayo dun sa journey. Okay? Sama-sama tayo. Para tayong nanonood ng series ng isang Korean novela. Ganyan. Okay? Sama-sama natin, babasahin, pag-aaralan, okay? Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa pag-asa at kaligtasan na natanggap natin kay Kristo Jesus. Okay. Punta po tayo. But before that, Romans chapter 5 verse 8 muna tayo. This will be ito po yung ating main scripture for this day po. Ito, main text natin. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. May Tagalog tayo, Sister Joyce. Pwede po natin tingnan sa Tagalog. AMB nakalagay ang mabuting balita. Yan. Subalit, datatpuat, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sa ibang translation po, okay, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Okay, bago pa inihayag ng iyong kasintahan ang kanyang pag-ibig sa iyo, okay, ang Diyos na unang naghayag ng kanyang pag-ibig. Paano inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa iyo? Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino po? Si Jesucristo. Nung tayo pa'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay, pinarusahan, pinahirapan, siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. So take note po itong scripture na ito. Habang tayo po, binabasa po natin ang story ni Ruth. Ayan. Sa Ruth na tayo dyan. Okay. Kung dala niyo po yung Bible niyo, punta po tayo sa Book of Ruth. Ayan, dyan na lang. Para sabay-sabay tayo. Now it came to pass, in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land, and the certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. So, sa Bethlehem, itong panahon na ito, sa Bethlehem, nagkaroon po ng taggutom. Okay? Walang makain yung tao. Ngayon, may isang pamilya, okay, mag-asawa, tapos meron po silang 2 anak. Minabuti ng tatay, okay, na pumunta doon sa karatig na lugar ng Bethlehem, kung saan, yun po yung Moab. Moab, okay? Siya yung Moab. Okay? So, dinala niya yung pamilya niya doon sa Moab. Okay? Dahil nagkaroon ng tagutom sa Bethlehem. Okay, next verse. The name of the man was Elimelech. So, yung name ng ama, nung ama is Elimelech. At yung name po ng asawa is Naomi. Sabihin po natin, Naomi. Yan. And the names of his 2 sons were Mahalon and Chilion. Chilion, parang chill lang, di ba? Mahalon. Okay? Huwag niyong pangalanan yung mga anak niyo ng Mahalon kasi ang ibig sabihin ng Mahalon is karamdaman, sakit at karamdaman. Mahalon. Bakit papangalanan mo anak mo ng sakit at karamdaman? Mahalon. Okay? Sons were, sige. So, ang pangalan ng 2 anak na lalaki ay Mahalon and Chilion. Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they went to the country of Moab and remained there. So, nanatili sila doon sa Moab. Doon sila nanirahan dahil nga may taggutom sa Bethlehem. Next verse. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. Siguro si Elimelech, gawa ng katandaan, siya po ay namatay. Tapos, ang natira po kay Naomi ay yung kanyang 2 anak na lalaki. Ngayon po,
yung dalawang anak na lalaki na Naomi, may asawa po yon. Ang asawa nila ay doon po, ang bayan nila ay doon sa Moab. Okay, hindi taga Jerusalem, hindi taga Bethlehem. Next verse. Now they took wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah. Can we say Orpah? Ayan. And the name of the other, Ruth. Can we say Ruth? Ayan. And they dwelt there about 10 years. So nanirahan sila doon, yung mga anak ni Elimelech and ni Naomi nanirahan doon for about 10 years, 10 taon. At nakapag-asawa sila, si Orpah at saka si Ruth. Okay? Next. Then both Mahalon and Chilion also died. Namatay sila. So the woman survived her 2 sons and her husband. So, eventually, namatay din yung dalawang anak ni Naomi. At ang natira sa kanya, ang tawag doon, hipag ba? Tawag doon? Hipag? Yung bilas? Or manugang. Hipag ako ng hipag kahapon. Manugang, yan. So, daughter-in-law sa English. Okay? So, yung dalawang daughter-in-law niya ang naiwan kay Naomi. Sige, let's go on. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. So narinig ni Naomi, narinig niya, while they are staying doon sa Moab, narinig niya na the God of Israel, the God of Bethlehem, Jerusalem, okay, is nagpo-provide ng bread sa mga tao na ninirahan doon. So, naminabuti ni Naomi na bumalik sa Bethlehem. Okay? Next verse. Verse 7. Therefore, she went out from the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her, and they went on the way to return to the land of Judah. So, they decided, nagdesisyon sila na bumalik sa land of Judah, which is Bethlehem. Okay, next, verse 6. Verse 8 pala. And Naomi said to her 2 daughters-in-law, Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. So, in-encourage ni Naomi, yung dalawa niyang daughters-in-law, na bumalik sa pamilya nila. Okay? Bumalik sila. And then verse 9, The Lord grant that you may find rest, each in the house of her husband. So she kissed them, and they lifted up their voices and wept. So, sabi niya, bumalik na kayo sa pamilya ninyo, sa sarili ninyong pamilya niyo para makapag-asawa kayo ulit. Okay? And then, nag-declare po ng prayer si Naomi sa dalawa niyang manugang. Okay? Then verse 10, And they said to her, Surely we'll return with you to your people. Verse 11, But Naomi said, Turn back. So nagpupumilit pa rin yung dalawa niyang manugang, hindi, kasama kami sa iyo. But si Naomi nag-i-insist talaga na, bumalik na kayo. My daughters, why will you go with me? Are there still sons in my womb? Meron pa ba? May dadalang tao pa ba ako? Are there still sons in my womb that they may be your husband? Kahit na magdalang tao si Naomi, di ba? Matanda na si Orpah at saka si Ruth, pagdating ng panganak yun at tumanda na, matanda na. Di ba? Wala din. And then verse 12, so nagre-reason si Naomi, Turn back, my daughters. Go, for I am too old to have a husband. If I should say I have hope, if I should have a husband tonight and should also bear sons, next, would you wait for them till they were grown? Yun yung kinatulad sinabi, a while ago sinabi ko na, just now sinabi ko na. Willing ba kayo? Are you willing to wait? Willing to wait? Pag nag-order ka sa restaurant, Ma'am, willing to wait po ba kayo? 5 to 10, 15 minutes? You restrain yourselves from having husbands? No. My daughters,
For it grieves me very much for your sakes that the hand of the Lord has gone out against me. Next verse po. Then they lifted up their voices and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. So, nag-goodbye si Orpah. So, nag-decide na-convince na si Orpah na babalik na lang siya sa parents niya, sa mga magulang niya, at mag-aasawa na uli. But si Ruth, ay nag-decide na mag-stay kay Naomi. Next verse. And she said, "Look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law." But Ruth said, "Entreat me not to leave you or to turn back from following after you." Ito, si Ruth ang nagsasalita dito. For wherever you go, sabi ni Ruth, kung saan ka man pupunta, susundan kita. And kung saan ka man maninirahan, wherever you lodge, I will lodge. Magsistay ako doon. And your people, shall be my people, and your God, my God. Remember po, sa Moab, wala silang Diyos doon. Meron silang Diyos-Diyosan. At they practice pagan worship. Ang Diyos-Diyosan po nila doon, ang pangalan ay Chemosh. Si Chemosh, the God of Moab, sa Old Testament po, kung saan pinapractice nila child sacrifices. Yung mga baby na pinapanganak, sinasacrifice nila yon sa kanilang God. Kasi naniniwala sila na yung God na yon magbibigay sa kanila ng katagumpayan sa buhay at magbibigay sa kanila ng pag-asa, ng kayamanan, ng katagumpayan sa kanilang buhay. Child sacrifice. Imagine mo, ang hirap manirahan doon. Kung nag-uumpisa lang kayong pamilya, and then i-encourage ka, no, your firstborn, yung firstborn mo, kailangan mo i-sacrifice doon sa God. Gagawin niyo po ba? No. So walang Diyos doon. But, sa verse 16 po, this is the very moment, na si Ruth naging believer ng God of Israel, na God ni Naomi. Kasi sa pinanggalingan nila yun, Naomi sa Bethlehem, sa Judah, they believe in a living God. Yahweh, El Shaddai, Jehovah. So may Diyos sila. Sa Bethlehem. So this is the very moment po na si Ruth ay naging believer. Sabi niya, for wherever you go, I will go. Ito yung declaration niya, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Yung God ni Naomi. Next, verse 17. Where you die, I will die. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. And there will I be buried. The Lord do so to me and more also, if anything but death parts you and me. Death parts you and me. Tanging kamatayan lamang ang makakapaghiwalay sa atin. Till death do us part. Next verse. Okay pa po ba kayo? Are you still in-enjoy niyo po ba yung story? Okay. When she saw that she was determined to go with her, nung nakita ni Naomi na determined si Ruth na sumama sa kanya, she stopped speaking to her. Kailan siya na-convince na si Ruth ay decided na talaga? When Ruth says that your God will be my God. Next. 19. Now the two of them went until they came to Bethlehem, and it happened when they had come to Bethlehem that all the city was excited. Wow, excited sa pagbabalik ni Naomi tsaka ni Ruth. That all the city was excited because of them, and the woman said, "Is this Naomi?" Kilala nila si Naomi. Actually, kilala po yung asawa ni Naomi sa Bethlehem. Kilala po, galing po sa isang marangyang pamilya.
si Elimelech. Kaya nung bumalik si Naomi together with Ruth, excited yung mga tao sa Bethlehem for them to go back. For sure, yung family nila, namimiss sila. Yung relatives nila, namimiss sila. Next verse. May welcome party. But she said to them, "Do not call me Naomi. Call me instead Mara. For the Almighty has dealt very bitterly with me." Okay, so hopeless si Naomi because of yung na-experience niya sa Moab. Makikita natin sa the way kung paano siya magsalita. Yung Mara kasi, ang ibig sabihin ng Mara, it means ampalayers. Bitter, ampalaya, bitter-biteran. Diba? Kaya ampalayers tawag sa mga bitter-biteran. Are you ampalayers? So Mara is bitter. So she is bitter. Yun ang tingin niya sa sarili niya. Bitter because bitter siya dahil sa nangyari na experience niya sa buhay niya. Okay, Naomi and Ruth returned to Bethlehem. Bumalik sila sa Bethlehem. They are homeless. Listen, church. Homeless, hopeless, helpless, and hurting. Makikita po natin, there's no significance sa chapter 1 ng Book of Ruth. Makikita natin kung ano yung na-experience ni Naomi. Namatay yung husband niya, namatay yung asawa niya, namatay yung dalawa niyang anak. Ang natira sa kanya, si Ruth. Perhaps binenta na nila yung property nila sa Bethlehem para manirahan sa Moab. Ngayon, bumalik sila, despite wala nang bubuhay kay Naomi and kay Ruth, okay? Alam niyo po ba, church, during their time, kapag ang isang babae ay nabalo, alam niyo po ang nagiging trabaho nila? Prostitute. They will become prostitute during their time. Nagiging prostitute sila. And perhaps, for sure, kung nandun sila naninirahan sa Moab, wala silang choice to become, magiging silang temple prostitute kung saan doon sinasamba yung Diyos-Diyosan nila. But they stand, nag-stand si Naomi, si Ruth, na nababalik sila. They will decide to go back to Judah, to Bethlehem. But then, pagbalik nila, may dala sila. Mayroon silang mga bagahe na dala-dala. Ruth and Naomi, they are homeless, hopeless, helpless, hurting. I don't know kung kanino tong mensahe na ito, no? Maybe for me, okay? But God's desire for us, ang desire ng Diyos sa atin, huwag tayong magstay sa season na tayo ay homeless, hopeless, helpless, and hurting. Praise God! Ito yung good news. May chapter 2, ang Book of Ruth. God wants to turn the pages. Yung season na yon na kung saan na-experience mo na hopeless ka, hurting ka, okay? Helpless ka, homeless ka, God wants to turn that page and He wants you to move on, to cross over to a place where God has promised for you. Thank God, may chapter 2. Hindi natatapos yung story na yon. And then, for that, let's go to chapter 2. Because of that, okay, chapter 2. Ruth chapter 2. Yeah. There was a relative of Naomi's husband. So may kamag-anak yung asawa ni Naomi na a man of great wealth of the family of Elimelech. His name was Boaz. Okay. Of Naomi's husband, a man of great wealth. Sabihin po natin, a man of great wealth. Sa isang translation po, sa NIV, makikita po natin doon, a man with a good standing. Okay, pag sinabi mong a man with a good standing, hindi po siya yung man o isang lalaki na wearing o nagkasuot ng tight-fitted jeans o slim-fit na jeans or slim-fit na shirt at may mga muscle-muscle. Hindi po yun yung tinutukoy sa Bible na yung good standing, with the good standing.
But ang tinutukoy po, a man with a good standing po, okay, is a man who has a great wealth. Mayaman. May property. Mayaman. Bata. Hindi matanda na mayaman na madaling mamatay. Ngunit bata to. Bachelor to. Si Boaz. Can we say Boaz? Yan. A man of standing whose name was Boaz. And Boaz described as a man of standing. Dinidescribe po dito sa verse na ito kung sino si Boaz. He is a man of standing, a man of character, a man of integrity. May isang sinabi, a man of influence. May influensya sa society. Okay? At sinabi ko po ito kahapon sa ating mga youth. You know, sa mga kababaihan po, ating mga young people na tawag ko sa kanila ladies. Okay, young ladies. Sabi ko, you know what? A man of standing, sabi ko, is better than a man just sitting. Okay? A man of standing is better than a man just sitting. So, look for a man, okay, of standing. Maghanap kayo ng lalaki na with a good standing. Okay? Huwag kayong humanap ng man, ng lalaki, just sitting around. Ito, isang Westerner nagsabi nito. Pero, okay, hindi, sabi ko, huwag kang maghanap ng isang lalaki who is dumb. Ano ba yung dumb sa Tagalog? Walang silbi. Walang alam. Dumb. Tapos may kasunod pa yon kasi Boaz, dumb as, or lazy as. But find a Boaz, a man of a good standing, a man of a great wealth. Don't look for a man na, nakaupo lang, complacent, but chill lang, okay? Find a man of God with a good standing, a man of God and man of good standing. When you say a man of good standing, a man of character, a man of God, number one, a man of God, a man of character, a man of integrity, a man of influence. Amen? Okay. And his name was Boaz. Verse 2, so Ruth the Moabite said to Naomi, please let me go to the field and glean heads of grain after him, whose sight I may find favor. And she said to her, go, my daughter. Sa Old Testament po, sa Lumang Tipanan, okay, sa Old Testament, sa Biblia, may law, may batas doon sa Leviticus na kung saan kapag nag-harvest, whatever it is, rice o barley o wheat, okay, kung ano man yung malalaglag sa lupa, okay, hindi na nila pupulutin yon nang nag-harvest. Okay? Yun yung way nila ng pagtulong sa mga mahihirap. Okay? Because the nation of Israel, they are blessed, so they are also blessed to be a blessing to the poor. So, ganun po ang ginawa ni Ruth. As a Moabite, the Moabite said to Naomi, please let me go to the field and glean heads. So, ibig sabihin ng pag-glean, yung mga tira-tira, mga ipa na tira-tira sa pag-harvest, yun yung iipunin nila at yun ang magiging pagkain nila. Iuwi nila yun, okay? Yung mga nagapas, yung tira-tira dyan na nagapas na, yun ang i-harvest nila. Verse 3, then she left and went glean in the field after the reapers, and she happened to come to the part of the field belonging to Boaz. Okay? And she happened to come to the part of the field of Boaz. Ayan. To the part of the field of belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Wala pang meet up.
na nangyayari dito between Ruth and Boaz. Gusto lang ni Ruth na mag-glean, mamulot. Okay? And it just so happened, dun sa lugar, dun sa field na pinupulutan niya ng mga tira-tira ng barley, okay, pag-aari pala ni Boaz. Alam niyo po, sa story na ito ng Ruth, walang miracle, yung supernatural miracle na nangyari dito. But there is one thing na nangyari dito. Ang tawag ko po dito is the divine providence of God. Walang miracle na nangyari dito sa story ni Ruth at ni Naomi. Pero ang nangyari dito is the divine providence of God. Alam niyo po yung divine providence of God? Okay? When God, kapag ang Diyos, uses natural circumstances to bring about His supernatural plans. Na kapag ginamit ng Diyos yung circumstansya na yon, kung ano man yung pinagdadaanan ng tao, yung problema na yon, okay? Gagamitin ng Diyos na yon para He bring about His supernatural plans. At yung happen po dito sa Hebrew is kara. Kara. Sabihin natin kara. Hindi siya kara cruz, ha? Kara. At ang ibig sabihin po ng kara is right happenings. So nangyari dito, walang kaalam-alam, and even si Boaz, walang kaalam si Ruth, na sineset up na pala ni God si Ruth para ma-meet niya ang kanyang lover boy. No, para ma-meet niya si Boaz. Sineset up niya na. Sineset up na ni God si Ruth para ma-experience ni Ruth yung supernatural plans na i-reveal niya for Ruth. Okay? So it just so happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was the family of Elimelech. Yung kara, sabi ko po, is right happenings. Ang right happenings po, it is an event that seems accidental. Ito po yung mga pangyayari sa buhay natin na feeling natin parang, aksidente lang. Parang feeling natin, aksidente lang. But it's a happening po, mga pangyayari na parang, sa tingin mo, random lang. Parang, okay lang, paramdam, palagi naman to nangyayari. But actually, it is actually orchestrated by God. Mga pangyayari sa buhay natin na inorchestrated ni God sa buhay natin. That is the kara moments or right happenings. What looks random is actually redemption in motion yan. Yung sa tingin natin na, parang, ano naman to alam na natin, familiar ka na, nangyayari naman ito, random things na nangyayari. But, yung sa tingin mo na random lang yung mga bagay na yon, but actually, it's a redemption in motion. Mangyayari. Ruth thought she was just looking for food. So, iniisip ni Ruth na naghahanap lang siya ng pagkain para masatisfy yung gutom nila ni Naomi. Okay, but God is positioning her. Positioning her for what? Baka siya pinoposition ni God for something. For something. Okay? Number 1 is for protection, provision, and marriage. So, pinoposition siya ni God para sa protection niya, provision, and marriage. Let's continue. Verse 4. Now behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, sinabi niya doon sa mga nag-aani, okay? The Lord be with you, he declared a blessing. And they answered him, the Lord bless you. This is a high priest blessing, a priestly blessing in the Old Testament. Verse 5. Then Boaz said to his servant, who was in charge of the reapers? So yung mga nag-harvest, naggagapas, whose young woman is this? Uy, napansin niya si Ruth. Whose young woman is this? Verse 6. So the servant who was in charge of the reapers answered and said, it is the young Moabite woman
who came back with Naomi from the country of Moab. Kahapon po, in-encourage ko yung ating mga young ladies here. You know what? Hindi mo kailangan magpapansin sa crush mo. Right? You don't need na magpapansin sa crush mo. You don't need, na maglagay ng mga something, maraming kolorete sa katawan mo para mapansin ka lang ni crush. Okay? Ganun no? No. Because God's favor, yung pabor ng Panginoon ay nasa iyo, hindi mo na kailangan magpapansin. Okay? Kasi yung identity mo, hindi mo nakukuha sa mga ginagawa mo sa iyong sarili. Dahil yung identity mo, rooted yan kung sino ka kay Kristo Jesus. Who you are in Christ Jesus. You are His beloved daughter. You are precious. Ang mga dalaga dyan, say amen. Amen, amen. Parang galing sa ilong You don't need to make papansin, right? Parang konyo. Okay, huwag kang papansin. Hayaan mo yan si crush. Hindi mo na kailangan papansin. Let's continue. Bumalik tayo. So, it is the young Moabite. Okay. And she said, please, okay. Yan na naman na. Verse 6. Verse 6. Ayan. It is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab. Verse 7. Alam nyo, hindi nagpapansin si Ruth, pero napansin siya ni Boaz. Kung si Ruth, naisip niya, teka, bago ko mamulot ng mga tira-tirang mga ginapas doon sa ani, magme-makeup muna ako. Diba? Saan ka nakakita na maggagapas o mag-aani, naka-makeup? Diba? Sister Melay, sa probinsya, wala na naka-makeup. Teka lang, magpapamani, pwede muna ako. Mabubura, diba? Magpapamaman. Pero na lang talagang waterproof yung foundation mo. Napanood ko tong reels na to. Waterproof yung foundation. Ay guys, napadami yung water, yung foundation. Kahit hinugasan niya na, andun pa rin yung foundation. Mukha siya. Ay, sorry. Ayoko na. Anyways, diba, wala naman nakita tayo na nag-aani sa palayan, na nag-makeup, kolorete, nagpamani, pedi muna. Diba, wala. Pero si Ruth, napansin siya ni Boaz. Bakit? Kasi si Lord na sa kanya. Sabi niya nga, diba, nung bago pa sila pumunta ng Jerusalem with Naomi, sabi niya, your God will be my God. So believer si Ruth. Believer si Ruth, right? And then also, bago sila magkakahiwalay, o nahiwalay na si Orpah, pero si Ruth, nag-declare po ng blessing, ng prayer, si Naomi sa dalawa niyang manugang. Kaya hiwag natin, let us not neglect the power of prayer. You know what? As parents, we can pray we can pray, pwede natin pag-pray, yung future husband ng ating mga anak, future wife ng ating mga anak. Same thing with Naomi. Pinag-pray niya yung kanyang dalawang manugang. Makikita po natin, that is the power of prayer when we pray. And sabi ko din sa ating mga young ladies, pray for your Boaz. Yan. So let's go. Continue. Verse 8. Then Boaz said to Ruth, you will listen, my daughter. Will you not? Do not go to glean in another field. Parang din to, binakuran. Binakuran ni Boaz. Huwag ka nang pumunta sa ibang field. Nor go from here, but stay close by my young woman. Stay close with my... Then, 9. So Ruth found favor in the eyes of Boaz. Ruth found favor in the eyes of Boaz. Let your eyes be on the field which they reap, and go after them. Have I not commanded the young men not to touch you? So nagbigay din ng instruction si Boaz sa kanyang mga young men. Kasi nga, single si Ruth and widow.
At vulnerable po. Talagang sobrang, ang tingin ng mga tao sa mga widow during that time is very low class. Okay? Kasi ang iniisip nila, ang magiging buhay nila is magiging silang prostitute. Okay, anyway, magbalik tayo. And when you are thirsty, kapag ikaw ay nauuhaw, go to the vessels and drink from what the young men have drawn. Next verse. So she fell on her face, si Ruth po, bowed down to the ground and said to him, "Why have I found favor in your eyes that you should take notice of me, since I am a foreigner?" Kung babalikan po natin yung declaration ni Ruth, sabi niya kay Naomi, "Your God will be my God." So, ibig sabihin, the reason why he found favor in the eyes of God, aside from God is setting him up to receive her blessing, God is with her. God is with you, church. That's why you found favor in the eyes of God and then in the eyes of men. That's why you are highly favored. Okay? You have the favor of God in you because God is with you. Can you say, God is with me? Yeah. Next verse. And Boaz answered and said to her, "It has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law." Wala nagsasabi nun. "Since the death of your husband and how you have left your father and your mother and the land of your birth and have come to a people whom you did not know before." Verse 12. "The Lord repay your work and full reward be given you by the Lord God of Israel." Boaz declared a blessing over Ruth. Okay, sabi niya, "The Lord repay your work." Hindi naman pinagsabi ni Ruth and even Naomi kung yung ginawa ni Ruth for her mother-in-law. But God saw it. Nakikita ng Panginoon. "Under whose wings you have come for refuge." So, nakita po natin from the verses that we read po, yung character, yung qualities ni Boaz. Ni Boaz. Ano yung qualities ni Boaz? Ano yung character ni Boaz? Number 1, he honored Ruth. Sabi ko sa mga young ladies natin, ito yung pagpe-pray nyo. Okay? Ito yung pagpe-pray nyo. Pray nyo yung Boaz nyo. Okay? Number 1, this is the quality of your Boaz. Ito yung quality ng mga Boaz nyo. Okay? Boaz. Number 1, Boaz honored Ruth. He honored Ruth. He saw her value even when others saw her as an outsider. Nakita ni Boaz yung value ni Ruth. Sabi ko, find or pray for a person, a man of God that will see your full potential, that will see your value as a woman. Number 2, he provided for Ruth. Pray for a man of God that provides for you, not just for you, but also for your kids and for your family. Yun yung mga prayer point nyo. Sabi ko. Number 3, he protected Ruth. Diba? Sinabihan niya yung mga young men niya not to touch Ruth. He protected Ruth. He gave her security and covering. Pray for the man of God that will give you security, covering, and protection, not to hurt you, not to harm you. I remember po, nung bago kami ikasal, nung nag-undergo po kami ng counseling with our pastor, sabi sa akin, importanteng sinabi na sa akin ng pastor namin, huwag mong sasaktan si Joyce. The moment mong sasaktan si Joyce, pagbubuhatan mo ng kamay, isauli mo na lang siya sa nanay niya o sa magulang niya. Never a man hurt a woman. Can I hear amen sa mga ladies in the house?
Hello? And men also. No. Real men don't hurt women. Tunay na lalaki ay hindi sinasaktan, pinagbubuhatan ng kamay ang isang babae. Amen? Amen? Pray for that man. Number 4, he prayed for Ruth. He prayed for Ruth. Pinanalangin niya. He spoke blessing over her life. Pray for a man of God that who knows how to pray for you, for your kids, for your family. Panalangin mo sa Panginoon na bigyan ka ng isang lalaki na marunong ipag-pray ang iyong anak, ang future ng iyong anak, ipag-pray ang iyong pamilya. Never, nada. Huwag mong i-entrust ang iyong buhay sa isang lalaki na hindi marunong manalangin sa Panginoon. Can I hear amen? Mas malakas. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Natututo naman po, natututo. Okay. So yan yung 4 na qualities, character ni Boaz. Mamaya makikita po natin. Sino ba itong Boaz na to? Ba't Boaz sa Boaz? Boaz. Okay? Si Boaz. Ito po ay napakagandang imahe ng ating Panginoong Hesukristo. Boaz is the heavenly picture of our Lord Jesus Christ. Boaz is a beautiful picture of our Lord and Savior Jesus Christ. Ito po lagi ko pong ina-encourage ating mga young people na every time po, bakit hindi boring magbasa ng Bible? Kaya hindi mo siya binabasa, boring naman ng story ni Ruth tsaka ni Boaz. Boring, Old Testament, boring yan. Parang, never ang Bible naging boring. Huwag mo siya babasahin na paasip na nagbabasa ka lang ng storya o history. But every time you read your Bible, always find Jesus Christ sa Bible. Especially in the Old Testament. Sa Old Testament po, concealed yan si Jesus Christ. Allow the Holy Spirit to reveal you kung nasaan si Jesus Christ sa story ni Ruth and ni Boaz. And sa story ni Ruth and Boaz, si Jesus Christ nandoon sa persona ni Boaz. Jesus Christ is our heavenly Boaz. And si Ruth po, just like Ruth, we were once outsider. It's a picture. Picture po yan natin. Tayo. Na minsan tayo ay naging outsiders. Undeserving, empty, but yet, we found favor in the eyes of our Boaz. Who is our heavenly Boaz? Who is our heavenly Boaz? Jesus Christ Himself. Minsan po, naging outsider tayo, makasalanan tayo, naging palalo tayo sa buhay, walang direksyon yung buhay natin. But, nagkaroon po tayo ng pabor sa ating heavenly Boaz na kung saan si Hesukristo po ang ating heavenly Boaz po. Jesus Christ is our heavenly Boaz. Not because we found favor, not because ganda mo, gandara ka, di ba? Or gwapo mo. Not because of your works, good works, but because dahil sa grace ng Panginoon, we found favor. Ruth represents us, recipients of an earned favor, welcome into covenant love. Amen. For the sake of time po, we will not go through the chapter. Tatapusin yung chapter 2, chapter 3, chapter 4. Bibigay ko sa inyo itong assignment. Basahin to read this. Pero, makikita nyo po dito, connection ng love story ni Ruth and ni Boaz is connected kay Jesus. Kasi kung titingnan mo ang lineage, yung angka ni Jesus sa book of Matthew, okay? Nagkaroon ng anak si Boaz and si Ruth at ang pangalan ay Obed.
At si Obed, ang pangalan niya ay Jesse. At si Jesse, ang naging anak niya, si David. Si Jesus, nanggaling sa lineage ni King David. So, konektado. Sarap pag-aralan ng Bible, connected siya, even sa Old Testament. At yung pangalan ni Ruth ay isa sa mga apat na na-mention na pangalan ng babae sa lineage ni Jesus. Okay? Ang natatandaan ko lang, si Ruth and then si Rahab. Sino pa? Sa Matthew. Okay. Habang hinahanap ni Sister Joyce. Okay? So kasama si Ruth. So napaka-importante. So ibig sabihin, kung nasama yung pangalan ni Ruth, sa story ni Jesus, sa lineage ni Jesus, may gustong ipahiwatig, may gustong ituro ang Diyos sa atin sa buhay ni Ruth. Okay? At nakita po natin, kung susundan po natin itong mga storya ni Ruth, sa huli po, actually, walang karapatan na kinuha po, na i-redeem, na tubusin ni Boaz si Ruth. Okay? Tubusin siya at gawing akin. Gawing asawa. Kasi, according sa law, okay, kung pag may malapit na kamag-anak yung nabalo, na widow, ay meron pong rights yung kamag-anak na yon na para asawahin yung nabalo para bigyan siya ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Okay? Pero, sa story na ito, si Boaz, yung hindi pinakamalapit, meron pang nauna sa kanya. Kaya kinausap niya, okay, inano ko na lang po pinaparaphrase ko na lang yung story. Kinausap niya itong malapit na relative na ito. Okay, meron tayong malapit na kamag-anak natin si Elimelech, na ang asawa niya ay si Naomi. At merong yung mga anak ni Naomi at ni Elimelech, nagkaroon ng asawa, pero eventually namatay yung anak ni Naomi tsaka ni Elimelech. Ang natira kay Naomi is yung kanyang manugang. According sa batas, okay, na since malapit tayo na kamag-anak, meron tayong karapatan na, nabigyan natin ng magandang kinabukasan itong nabalo na kamag-anak natin na si Ruth. Okay? Since malapit siya na kamag-anak natin. Hindi na si Naomi kasi matanda na si Naomi. Okay? Si Ruth. Okay? Willing ka ba na i-redeem mo sila? Okay? So nag-refuse yung kamag-anak ni Boaz. Kaya po si Boaz ang naging nag-redeem kay Ruth. Kaya eventually po, dun sa story, nagkatuluyan sila, si Boaz and si Ruth. And they live happily ever after. Yan. Tamar, Rahab, Ruth, and Uriah. Yan. Ito yung mga apat na women sa buhay, o sa lineage ni Jesus. Ito siya. Dito nanggaling si Jesus kay Ruth. Kasi nagkaroon ng anak si Boaz, si Ruth, pangalan Obed. Tapos nagkaanak sila, pangalan Jesse. May anak si Jesse. Okay? Yung bunsong anak niya si David. At David, Solomon, and then it goes on. Yeah. Galing na si Jesus sa lineage ni David. So, it's good po na nakita natin yung connection nung story ni Ruth doon sa magiging plano ni God for us because of His Son, Jesus Christ. So nakita natin yung picture ni Boaz is a picture of Christ and Ruth is a picture of us. Ruth didn't qualify herself. Tayo po, we didn't qualify ourselves. Hindi natin kinqualify ourselves. But
Ruth positioned herself, believing, trusting, walk by faith in Him. Same thing din po sa atin. Hindi natin kinwalify yung sarili natin para may receive natin, para we find favor in the eyes of God. But because of the grace of God, through His Son, Jesus Christ, we believe and we trust, we receive the gift of salvation, and then we walk by faith in Christ Jesus. Amen? Yung title po ng message na to ng Panginoon, title nito is The Pursued by Grace. Yan. So, sa mga ladies, hindi kayong naghahabol-habol. Actually, sinabi ko rin to sa mga young men. Hindi ko sila tinatawag na boys. Kasi boys likes to play around. Makulit, mga boys. Oy, boys! Gano'n, one of the boys. But, tinatawag ko sila man. Man of God. Okay? Kasi when you say man of God, may responsibility na nakaakibat sa'yo. So they will know, sa murang edad pa lang nila, malalaman na nila yung responsibility being a man of God. Sabi ko sa kanila na ito yung qualities ni Boaz. I pray then also na you pray for it. Pray for yourself that you will be a man of God that will honor, that will provide, that will protect, and pray for your future wife. You don't look around and then, sabi ko, huwag kayo maniwala dun sa mga kasabihan na collect and then select. Walang term sa Bible na ganun. Okay? Collect. Pag after mo collect, nakolekta mo na, 'di ba? And then parang baraha lang, 'di ba? And then you select kung sino yung best para sa iyo. No. It's not in the Bible. Hindi tinuturo yan sa Bible. Hindi namin ini-encourage kayo ng ganun. Pray. That is a very important thing. Pray for your future Boaz. And for the young men, okay? Pray. Okay? That you will be established sa word ni God. That you are a man after God's own heart. Okay? That you will honor, protect, provide, and pray for your wife, not just for your wife, for your kids, for your children, and for your family. Amen? May natutunan po ba? Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang malakas po na palakpak kay Lord. Hallelujah. Lord, Ikaw po mag-glorify sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo, sa faithfulness mo, Panginoon, sa buhay namin. Hallelujah. So, pursued by grace. We are being pursued by grace. Leads to redemption, purpose, and celebration. Hindi po tayo yung na tao na kung saan we're trying to please God. Tinatry natin na i-please natin si God, i-please natin si Lord, na pagpunta natin sa church, parang parang utang na loob pa ni Lord. Lord, pumunta ako sa church, nakinig ako ng preaching ni Pastor Reb, ang haba-haba. So dapat i-bless mo ko. No, hindi. No. We're not trying to please God with our own good works. We come to church because we love the Lord. Amen? We come to church because we want to, gusto natin, ma-feel tayo, ma-encourage tayo, okay, magkaroon tayo ng kalakasan, kagalakan sa buhay. Kasi yung tunay na kagalakan at kalakasan, hindi po natin nakukuha yan sa labas. Nakukuha lamang natin yan kapag naupo tayo at nakinig sa salita ng Diyos. Amen? So, katulad po ni Ruth, na-receive niya po, natanggap niya po yung pabor kay Boaz. Hindi niya kailangan magmalaki, hindi niya kailangan magpagandara o make up ng mga kung ano-ano, magpapansin. But he found favor in the eyes of her Boaz. Why?
because the Lord is with her. You know, alam niyo kung bakit puro pabor sa buhay ninyo, puro blessings sa buhay ninyo? No, sabi sa Bible na His mercy and His grace, na laging susundan ka ng awa, ng grasya, biyaya ng Panginoon, buong buhay mo. Bakit? Kasi the Lord is always with you. And if God is for you, who can be against you? Kung ang Diyos ay sumasa iyo, ay nasa iyo, sino ba ang laban sa iyo? No, muna, wala na. Kahit yung mga taong nagbabash sa'yo, hayaan mo lang sila. Okay? Kasi hindi naman ikaw ang kinakalaban nila eh. Yung Lord na pinaglilingkuran mo, yung Lord na alam mo na pinanampalatayaan mo, yun yung Diyos na meron ka. Hayaan nyo na yung nagbabash. Diba? Gusto lang yan mag-earn ng mga followers. wala naman magagawa eh. Basta alam mo, sigurado ka kung sino ka kay Kristo, kung sino ka sa Diyos, kung sino ka sa harapan ng Diyos. Alam mo na anak ka ng Diyos, pinagpala ka, maganda ka sa lahat ng nasa paligid mo. Sabi sa Bible, you are fearfully and wonderfully made by God. You are beautiful in the eyes of God. Kung hindi ka man maganda sa eyes ng ibang tao, well, ang good news, maganda ka sa harap ng Diyos. Ikaw ang pinakamagandang babae o lalaki na nilalang niya. You are beautiful. Binavalue ni God. Kung mga tao sa paligid mo hindi ka binavalue kung sino ka, kung sabi sa tingin ng mga tao, wala kang value. Kasi hindi ka naman mayaman eh. Wala kang value. Dito ka lang nakatira sa lugar na to. No. Pero ikaw, bilang anak ng Diyos, binavalue ka niya ng sobra-sobra. He valued you. He honored you. He protects you. And He prayed for you. Just like our heavenly Boaz, Jesus Christ, when He died on the cross and He gave His life for us. Romans chapter 5 verse 8, God demonstrate, inihayag ng Diyos yung Kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo po ay wala pa sa Kanya, Siya na yung unang naghayag ng Kanyang pag-ibig. At inihayag niya ang Kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak, sa pamamagitan ng pagbigay ng Kanyang anak na si Jesucristo. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, na kung sino man ang sumampalataya kay Kristo Jesus, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay hindi mapapahamak, mapapariwara ang buhay, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 10, Siya ay pumarito. He came to give us life. Pumarito Siya para bigyan tayo ng buhay. Itong buhay na to, hindi to ordinaryong buhay. Kapag ikaw ay nakikikristo Jesus, this is not just an ordinary life, but this is a supernatural life na ino-offer ni Jesus Christ. He came to give us life and have it more abundantly. Ganyan po yung quality ng buhay ng nais ng Panginoon sa buhay natin. And then if you are here, okay, after all ng mga sinabi ko, after all the words na sinabi ko sa inyo, na ina-encourage ka, nakapag-decide ka sa buhay mo na gusto ko ng ganyang buhay. Gusto ko yung buhay na may tunay na kagalakan, tunay na may pag-asa, na may kalakasan, tunay na may pagpapala at biyaya sa buhay ko. Gusto ko rin yan. You know? Na yung napagtanto, na-realize sa buhay na gusto ko yung buhay na yon. Well, ito na yon. Ino-offer na sa iyo ni Jesus. Kailangan mo lang paniwalaan, panampalatayan, at tanggapin. Sabi sa Bible sa John chapter 1, sa mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ay binigyan ng karapatan o kapangyarihan ng Diyos para tawaging anak ng Diyos. If you are here at nandito ka man at hindi mo pa nagagawang tanggapin si Jesucristo sa iyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas,
Don't wait for the right moment. Ito na yun. Ito na yun. Ito na yun mismo. Nangungusap ang banal na espiritu sa puso mo. Natanggapin ang regalo ng kaligtasan. At kung ikaw man yung person, yung tao na yon, gusto kitang pag-pray. Well, lahat tayo magpe-pray. Let us close our eyes. Pray this prayer with me. Sundan mo ako sa panalangin na ito. Sabi sa salita ng Diyos sa Romans na kapag pinaniwalaan natin, pananampalatayaan natin sa ating puso at binigkas ng ating bibig na si Jesucristo ay anak ng Diyos at siya ay muling nabuhay mula sa mga namatay, okay, kaligtasan ang iginawad ng Diyos sa buhay natin. So mananalangin tayo. Let us close our eyes, bow our head in this place. Let us pray. Pray this prayer with me. Let's say, declare natin, dakilang Diyos, naniniwala ako sa iyong anak na si Jesucristo. Nananampalataya ako na siya ay anak ng Diyos na namatay at muling nabuhay. Namatay sa krus upang pagbayaran ang aking mga kasalanan. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking buhay, nananampalataya, tinatanggap ko si Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, ako ay anak ng Diyos. Ako ay katuwiran ng Diyos. Pinagpala, minahal, at pagpapalain pang muli. Sa pangalan ni Jesucristo, ito ang aking panalangin. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. God. Praise God. For as many who receive Christ po sa buhay nila, God gave them the right or authority to be called children of God. So, welcome po sa family ni God. Gusto ko pong encourage kita na kung may malapit na full gospel, born-again Christian church na nagtuturo ng grace or ng love at yung tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, please bring your family there para po ikaw ay muling lumago sa iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. At kung malapit ka man sa church, sa Grace Life, okay, nandun po sa aming page, yung address ng church. Ayan po sa screen, naka-flash po sa screen yung address namin. So, you are welcome here. Amen? Taas po natin ating mga kamay para sa Panginoon. Let me declare a blessing sa inyo. Hallelujah. Glory, glory. So, koromosh takataramandaliyashte. Oh, hallelujah. Aming dakila at makapangyarihang Diyos, tunay po that you are faithful. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Lord, itinataas ko sa inyo ang Grace Life Fellowship, lahat po ng pamilya na nagre-representa sa lugar na ito, Panginoon, at sa mga makakanood, Panginoon, ng worship celebration na ito. Lord, I declared, Lord, blessing, pagpapala at biyaya ang kanilang daladala, Panginoon, sa linggong ito. Lord, pagkaingatan mo sila ng iyong banal na dugo, nang wala anumang sandata ng kaaway ang makakalapit sa kanilang tahanan, sa kanilang buhay, Panginoon. Kahit sandata ng sakit at karamdaman, walang makakalapit sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga katawan. Dinideklara ko, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula kay Kristo Jesus. Dinideklara ko ito, Panginoon, na sa sugat at latay na tinamo ni Jesucristo sa kanyang katawan, I declare and I decree healing, Lord. Healing ang mag-flow. Complete healing in the mighty name of Jesus. Supernatural blessing, supernatural healing ang mag-flow, Lord God, sa kanilang mga katawan. In Jesus' mighty name, Lord. We do not allow any viruses, Lord God, any sickness and every diseases, Lord, to come into their bodies, O God. We declared complete healing
from the top of their head down to the soles of their feet, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, I pray, O God, I pray in the name of Jesus that they will receive their miracles this week, O God. Complete healing sa buong household in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Lord, I declare, Lord God, that Grace Life is protected, covered by the blood of Jesus. No weapon formed against Grace Life shall prosper in Jesus' mighty name. And I declare blessing, overflow sa buhay, Lord, ng bawat isa. Blessing. And I declare God's peace, shalom, nothing is missing, nothing is broken sa buhay po nila, sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Amen. Yeah. Thank you, church, family. Always remember, His grace is our life. See you again next Sunday. God bless you all. Shalom, shalom.